Isang batang babae ang dumating para sa isang job interview. Ang nadiskubre ng makapangyarihang CEO pagkatapos ay tuluyang nagpagulat sa kanya. Nandyan siya bilang kinatawan ng kanyang ina na dinala sa ospital. Bago tayo magsimula sa kwento, saan ka man ngayon dadalhin ng buhay, maaring para sa iyo ang mensaheng ito. Ang salamin na gusali ng Meridian Enterprises ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng umaga. Nakatayo sa labas, inayos ni Virginia Aquino ang kanyang backpack at tumingin pataas sa matayog na 50 palapag na gusali. 7 taong gulang lamang siya at halos 4 na talampakan ng taas. Nakasuot siya ng maayos na asul na damit at puting kardigan, isang damit na maingat na pinili ng kanyang ina noong gabi bago iyon. Mahigpit niyang hinahawakan ang isang lumang leather folder at bulong niya sa sarili, "Kaya ko ito," na kumukuha ng lakas mula sa maliit niyang tinig. Ang kanyang blonde na pigtails ay kumikindat habang siya ay tumango ng matatag at pumasok sa malaking lobby. Sa loob, ang mga profesional sa negosyo na nakasuit ay mabilis na naglalakad sa makintab na marmol na sahig. Lumapit si Virginia, tumayo sa kanyang mga tiptoes upang maabot ang mataas na reception desk. "Excuse me," mahinang sabi niya ngunit may kumpiyansa. "Mayroon akong meeting kay Ginoong Carlos Marcelo ng alas 9. Tumingin si Elvira, ang receptionist, na may pangalan sa counter. Nang may pagkagulat, hindi makapaniwala sa maliit na bisita. "Oh honey, naliligaw ka ba? Nasaan ang mga magulang mo?" Mahinahong tanong niya. Tumayo ng tuwid si Virginia, itinaas ang kanyang baba. "Ang nanay ko ay si Rosemary Aquino. May interview siya ngayon para sa project manager na trabaho." Ipinaglagay niya ng maingat ang leather portfolio sa counter. "Pumunta ako dito para sa kanya." Napilitan si Elvira na kumunot ng noo, lalo pang naguluhan. "Sweetheart, hindi ganyan ang interviews. Kailangan narito mismo ang nanay mo." Nanginig ng bahagya ang tinig ni Virginia. Hindi siya pwede, dinala siya sa ospital kagabi dahil nahirapan siyang huminga, pero talagang kailangan niya ang trabahong ito. Malapit doon may lalaking naka-charcoal suit na nakinig sa usapan. Siya ay si Jer Talman. Ilang hakbang lang ang layo, naroon din si Carlos Marcelo, ang CEO ng Meridian Enterprises. Kilala sa Chicago bilang matalino ngunit matindi ang disiplina, hindi siya basta-basta nagpapaabala. "Ano ang nangyayari, Elvira?" tanong niya sa malalim at utos na boses. "Ginoo Marcelo, sinasabi ng batang ito na para sa interview ng nanay niya siya dito." Sagot ni Elvira na litong-lito. Lumapit si Marcelo, nakatutok ang malamig niyang asul na mga mata kay Virginia. Sa kanyang buhok na may halong kulay puti at itim at matatag na tindig, nakakatakot siyang tingnan kahit ng mga bihasang profesional. "Anong pangalan mo, bata?" tanong niya. "Virginia Aquino po, sir." Sagot niya ng diretso, hindi umatras sa titig. "Tinuruan po ako ng nanay ko na tumingin sa mata kapag nakikipag-usap." Bahagyang napalambot ang mukha ni Marcelo. "Nasaan na ang nanay mo ngayon?" tanong niya. "Nasa Northwestern Memorial Hospital po siya," sagot ni Virginia. "May pneumonia siya, pero sabi ng mga doktor ay gagaling din siya sa loob ng ilang araw." Binuksan niya ang leather binder at ipinakita ang laman nito. "Dinala ko po ang resume niya at mga certificate. Nagtrabaho siya buong gabi sa kanyang presentation bago siya nagkasakit." Tumingin si Marcelo sa relo, pagkatapos ay bumalik sa pagtingin sa bata. May isang bagay sa tahimik na lakas nito na napahinto siya. "Virginia Aquino," sabi niya, "marami na akong na-interview ng mga aplikante sa buhay ko. Ito ang unang pagkakataon." Inabot niya ang kamay. "Sama ka sa opisina ko. Tingnan natin ang inihanda ng nanay mo." Napatingin si Elvira nang hindi makapaniwala habang dinala ng CEO ang batang babae sa executive elevator. "Sir?" Mahina ang boses ni Virginia habang nagsasara ang mga pinto. "Hindi pa ako pwedeng uminom ng kape pero marunong akong gumawa kung gusto ninyo."
Natawa si Marcelo, isang malalim at taus-pusong tawa na matagal nang hindi niya nagawa. Hindi niya inakala na babaguhin ng kakaibang umagang ito ang daloy ng kanyang buhay. Sa opisina, inanyayahan niyang maupo si Virginia sa isang komportabling upuan sa harap niya. Ang liwanag ng umaga ay pumapasok sa malalaking bintana, nagpapatingkad sa mga pader na may mga parangal at mga magazine na may larawan niya. Kaya Virginia, sabi niya habang pinagmamasdan siyang nagbukas ng binder, sabihin mo sa akin kung ano ang maibibigay ng nanay mo. Tumingin si Virginia sa kanya pagkatapos ay muling tiningnan ang resume. Walang-wala po siyang 8 taon sa pag-manage ng mga proyekto. Nagtrabaho siya sa Westlake Solutions, pero nagsara sila noong nakaraang buwan. Dinampot niya ang mga linya sa papel gamit ang kanyang daliri. May PMP certificate siya at MBA mula sa Northwestern. Natawa si Marcelo nang medyo nagulat sa alam ng bata. Bakit gustong magtrabaho ng nanay mo dito? Tanong niya. Dahil kailangan namin ng health insurance, sagot ni Virginia ng tapat. Sabi niya, ang kumpanya ninyo ay gumagawa ng mga bagay na mahalaga sa tao. Hindi inaasahan ni Marcelo ang sagot niya. Kadalasan, iniiwasan ng mga aplikante ang pagbanggit ng pera o pangangailangan at inuulit-ulit lang ang mga nakasanayang sagot tungkol sa mga layunin at halaga. Sinasabi lang ni Virginia ang totoo. Magaling talaga ang nanay ko sa trabaho niya, dagdag niya habang kumukuha ng folder na may mga summary ng proyekto. Ito ang mga nagawa niya. Pinagpatuloy niya ito kahit na nagsimula na siyang magkasakit. Tiningnan ni Marcelo ang mga maayos na dokumento at humanga talaga sa record ni Rosemary Aquino. Sino ang nag-aalaga sa iyo habang nasa ospital siya? Tanong niya. Nagatubili si Virginia. Si Mrs. Winters sa kapitbahay ang tumingin sa akin kaninang umaga. Pero matanda na siya, kaya ko naman mag-isa. Nagbabalot ako ng sarili kong tanghalian para sa school, dagdag niya. May kakaibang bigat na bumalot sa dibdib ni Marcelo. At ang tatay mo? Tanong niya ng mahinahon. Umalis siya nung baby pa ako. Sabi ng nanay, hindi pa siya handa maging tatay. Wika ni Virginia na parang tinutukoy lang ang lagay ng panahon. Kami na lang kami ni Mama ngayon, pero magaling kami magtulungan. Pinagmasdan ni Marcelo ang batang babae na mangha sa kanyang pagkakalma at malinaw na pagsasalita para sa kanyang edad. Kumilos siya na parang mas matanda, isang taong may mga responsibilidad na hindi naiisip ng karamihan sa mga bata. Ang kanyang lakas at determinasyon ay bumuhay ng isang bagay na matagal nang nakabaon sa loob ni Marcelo. Sandali lang, sabi niya, pinindot ang intercom sa kanyang mesa. Janet, i-cancel lahat ng mga appointment ko sa umaga. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang assistant sa speaker, halatang nagulat. Sir, nakaschedule po kayo na magpresenta sa board ng 11:00. I-reschedule mo na lang, sagot niya ng walang alinlangan. At alamin mo rin kung sino ang nag-aalaga kay Rosemary Aquino sa Northwestern Memorial Hospital. Napangiti si Virginia sa gulat. Makikita mo po ba ang nanay ko? Mahinang tanong niya. Oo, pupunta tayo, sagot ni Marcelo habang tumatayo na mula sa kanyang upuan. Gusto kong makilala ang babaeng nagpalaki sa isang kahangahangang kinatawan. Habang bumababa ang elevator, tumingin si Virginia kay Marcelo ng may pag-usisa. Mr. Marcelo, bakit po ninyo ginagawa lahat ng ito para sa amin? Sabi ni Mama, yung mga abala at importanteng tao, madalang silang tumulong. Tumama ng husto ang tanong sa kanya kaysa inaasahan. Itinayo niya ang kanyang buong karera sa pagiging produktibo at eksakto, hindi sa pakikiramay. Bakit nga ba niya ginagawa ito? Sabi na lang natin, sagot niya na may maliit na ngiti, na nagawa mo ang isang bagay na hindi nagagawa ng karamihan sa mga senior ko. Nakukuha mo ang buong atensyon ko. Ngumiti si Virginia na may kulang ng ngipin sa harap. Hindi na nagdalawang isip, inilagay niya ang maliit niyang kamay sa kamay ni Marcelo.
Ang maliit na pagpapakita ng pagtitiwala ay nagulat kay Marcelo. Hindi nila nalalaman na ang sandaling ito ang magiging simula ng paggaling sa mga sugat na hindi pa nila nararamdaman. Sa Northwestern Memorial Hospital, puno ng buhay ang lobby. Nagmamadaling dumaraan ang mga nurse sa mga pasilyo at ang mga medikal na kagamitan ay patuloy na tumutunog. Si Marcelo, na nakasweet na pino ang tahi, ay kitang-kita sa gitna ng mga praktikal na uniforme. Pero gumalaw siya sa ospital ng may parehong kumpiyansa at autoridad tulad ng sa mga board meeting. Pinindot ng nurse sa front desk ang ilang mga susi. Room 317, sabi niya. Pero ang oras ng pagbisita ay hindi. Huminto siya nang makita ang business card ni Marcelo na isinuslide sa counter. Kailangan kong makausap si Ms. Aquino tungkol sa isang mahalagang bagay, sabi niya ng matatag. Pinangunahan ni Virginia si Marcelo sa mga pasilyo ng parang pamilyar sa lugar. Gaano kaya kadalas niyang nilalakad ang mga ito ng mag-isa? Sa loob ng room 317, nakasandal si Rosemary Aquino sa kama. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang kayumangging buhok ay nakatali ng magulo sa likod. May tumutulo na iba't lima sa tabi niya. Sa kabila ng sakit, halatang kapamilya siya kay Virginia. Virginia, mahina niyang tinanong, anong ginagawa mo dito? Dapat nasa bahay ka kasama si Mrs. Soriano. Napatingin siya kay Marcelo nang lumawak ang mga mata sa pagkabigla. Diyos ko, Mama, ito si Mr. Marcelo. Proud na sinabi ni Virginia. Pumunta ako sa interview mo. Siya ang nagdala sa akin dito para makita ka. Nawala ang kulay sa mukha ni Rosemary. Ginawa mo ang anong? Bulong niya ng nahihiya. Lumapit si Marcelo at mahinahong ipinaliwanag. Miss Aquino, napakahusay na kinatawa ng anak mo. Ipinakita niya ang portfolio mo ng may kahangahangang kumpiyansa. Paumanhin po, stammer ni Rosemary, pilit na itinaas ang katawan, napula ang mukha sa hiya. Napag-usapan natin ito, Virginia. Dapat tumawag ka sa kumpanya, hindi pumunta ng personal. Pero pinaghirapan mo po iyon. Iginiit ni Virginia na nanginginig ang tinig. At talagang kailangan namin ang trabaho. Pumuno ng mabigat na katahimikan ng kwarto. Umupo si Marcelo sa tabi ng kama. Miss Aquino, mahinahong sabi niya, binanggit ng anak mo na nagtrabaho ka sa Westlake hanggang kamakailan? Tumango si Rosemary, sinusubukang intindihin ng lahat. 5 taon, nanatili ako kahit nagkaroon ng acquisition at layoffs. Pinag-aralan ko ang mga materyales mo. Kahanga-hanga ang iyong background, sabi niya habang pinagmasdan ang kanyang mukha. Bakit hindi ka pa nakakakuha ng trabaho gamit ang mga kwalipikasyong iyan? Tumingin si Rosemary kay Virginia bago sumagot. Hindi ganon kadali. Single mom ako at wala akong pamilya malapit na pwedeng tumulong. Parang red flag iyon sa maraming kumpanya. Huminga siya ng malalim, lumakas ang tinig. Hindi nila sinasabi ng diretsyo, pero alam mo naman ang iniisip nila. Paano kung magkasakit ang anak mo? Napunta na ako sa 8 interview sa loob ng 2 buwan. 8 rejection. Napansin ni Marcelo si Virginia na umakyat sa kama ng kanyang ina. Instinctively tinignan ang IV line na parang sanay na siya. 1 kilo na nagsasabi ng maraming bagay. Malinaw na naranasan na ni Virginia ito. Bumaba ang boses ni Rosemary. At sa mga gastusing medikal, hindi pinalad ang pneumonia sa oras. Naalala ni Marcelo ang kanyang ina, naglalaban ng mag-isa, gumagawa ng mahihirap na desisyon para maalagaan siya. Hindi niya naisip ito ng matagal na panahon. Miss Aquino, dahan-dahan niyang sabi, habang nagdedesisyon na, gaano ka ba kabilis makakabalik sa normal? Sabi ng doktor, baka ma-discharge na ako bukas kung gumanda ang lagay ko, pero aabutin pa ako ng halos 1 linggo para tuluyang gumaling. Kung ganoon, ischedule natin ang formal na interview mo sa susunod na Lunes, sabi ni Marcelo. Hinugot ang isang sleek na business card mula sa kanyang bulsa. At ipapaabot sa billing office ang numerong ito. Sagutin ng Meridian ang mga bayarin.
Hindi makapaniwala si Rosemary sa business card. Mr. Marcelo, hindi ko po yata pwedeng tanggapin ito. Isipin mo na lang itong advance, sagot niya. Pinapangalagaan ng Meridian ang mga tao nito. Habang lumalabas sila ng kwarto, mahina si Virginia ay sinabi sa kanya, "Salamat po sa pagtulong sa nanay ko." At sa ilang salita na iyon, mas naging mahalaga iyon kay Carlos Marcelo kaysa sa anumang kontratang napirmahan niya. Sa susunod na 5 araw, naging regular si Virginia sa Meridian Enterprises. Sa maingat na pahintulot ni Rosemary at matapos ayusin ni Marcelo ang sasakyan at isang tao na magbabantay sa bata, ginugol ni Virginia ang kanyang mga hapon sa isang tahimik na sulok ng opisina malapit sa executive suite. Ginagawa niya doon ang kanyang mga takdang aralin at paminsan-minsan ay nakakapunta sa ibang departamento. Noong Miyerkules, habang nagtatrabaho sa math assignment, tumingin siya at sinabi, "Mas malaki ang kikitain ninyo kung aayusin ninyo ang supply chain ninyo." Namangha si Marcelo. "Paano?" Itinuro ni Virginia ang kanyang mga nota. "Mapapabuti ang operating margins ninyo kung oorganisahin ang paraan ng pag-deliver ng mga gamit. Basic math lang po iyon." Pinanood ni Marcelo si Virginia nang walang masabi. Ikalawang beses na itong nangyari sa linggong iyon. Hindi mapigilan ni Marcelo ang ngumiti. "Ganun ba? At saan mo ba natutunan ang tungkol sa operating margins?" Pinalo ni Virginia ang lapis sa pagitan ng mga daliri niya. "Kay Mama, pinag-uusapan niya ang trabaho niya sa akin. Nakakatulong daw para mas mapag-isipan niya ng mabuti." Tumingin siya sa kanyang kwaderno. "At yung receptionist ninyo, si Elvira, binibigyan niya ako ng mga business magazine kapag nababagot ako." Natawa si Marcelo, nakasandal sa pinto. "Karamihan sa mga bata sa edad mo ay nagbabasa ng comics." "Nagbabasa din ako niyan," mabilis na sagot ni Virginia. "Paborito ko si Batman dahil tumutulong siya sa tao kahit walang superpowers." Pinatawan nito si Marcelo ng totoo. "Realist ka na pala, ha?" Pagdating ng Huwebes, hindi napansin ni Marcelo na may mga pagbabago sa kanyang routine. Ang kanyang executive assistant na si Janet, nakasama niya ng 15 taon, napansin na lagi niyang tinitingnan ang oras bago dumating si Virginia araw-araw. "May naaalala ka yata sa kanya," sabi ni Janet. Inilapag ang mga budget files sa mesa niya. Nagtigil si Marcelo. Matalino lang talaga ang bata, yun lang. "Kung sa tingin mo," sabi ni Janet na matagal nang kasama niya at nakakapansin sa kakaibang emosyon na minsang dumadaan sa mukha ni Marcelo. "Tinanong ng board ang tungkol sa mga pagkansela mo," dagdag pa ni Janet. "Sila na ang magtanong sa akin ng direkta," sabi niya na walang emosyon. Pagkatapos niyon, pumasok si Marcelo sa break room at nakita si Virginia na napapaligiran ng marketing team. Kitang-kita ang paghanga nila sa kanya. "Kung mas maliwanag ang kulay, mas magugustuhan ng mga bata sa edad ko ang ad," sabi niya ng may kumpiyansa habang sinusulat ng marketing director ang mga tala. "Miss Aquino," sagot ni Marcelo nang may ngiti, "oras na para sa appointment mo." Naging pang-araw-araw na ritual na nila ito, ang pag-usapan ang paggaling ni Rosemary at ang mga natutunan ni Virginia sa Meridian. Sa opisina, umupo siya sa karaniwang upuan. "Babalik na si Mama bukas," sabi ni Virginia habang umuupo. Sabi ng nurse, mas maganda na ang tunog ng baga niya. "Magaling yan," sagot ni Marcelo, inihilid ang tsokolate gatas sa mesa. Kanilang tahimik na tradisyon. Uminom si Virginia pagkatapos ay tumingin ng seryoso. "Gusto mo pa ba akong makita kapag nagsimulang magtrabaho si Mama dito?" Nagulat si Marcelo. "Bakit hindi?" Tumango siya ng bahagya at tumingin sa inumin. "Minsan, ayaw na ng mga tao ng mga bata. Ganun ang ginawa ng tatay ko." Tila tumama ang mga salita niyon sa dibdib ni Marcelo. Nakaranas na siya ng sabotaheng korporasyon, krisis sa pananalapi,
at pagkakanulo mula sa mga pinagkakatiwalaan, pero wala pa siyang nakitang humina siya tulad ng tapat na salita ng batang ito. Virginia, sabi niya ng mahinahon, may mga taong umaalis dahil sa sariling pagkukulang nila. Hindi ito kasalanan ng bata. Hindi niya inaasahan na bubuksan niya iyon. Halos 20 taon nang nakatago ang larawan sa loob ng drawer. Ngunit may nagbago nang tumingin siya sa mga mata ni Virginia. Hinawakan niya ito at inilabas ang isang larawan sa pilak na frame. Ito ang anak ko, sabi niya, ipinapakita kay Virginia. Ang pangalan niya ay Lily. Tiningnan ni Virginia ang larawan, isang batang may kumikislap na mga mata na katulad ng kay Marcelo. Namatay na po ba siya? Tanong niya. Nasaan na siya ngayon? Napahina ang tinig ni Marcelo, tila malayo ang iniisip. Sina siya at ang kanyang ina ay namatay sa isang aksidente. Matagal na iyon. Nilingon si Virginia. Kaya po ba minsan ay malungkot ang tingin ninyo sa akin? Simple, dalisay at delikadong tanong, parang salamin. Hindi, sagot ni Marcelo ng matatag. Hindi iyon totoo. Kinabukasan, Biyernes, nakatayo sa opisina niya si Victoria Sloan, ang HR Director ng Meridian. Nakataob ang mga braso. Nirepaso ko na ang aplikasyon ni Rosemary Aquino, simula niya. Maganda ang karanasan niya, pero may mga alalahanin tungkol sa kanyang personal na sitwasyon. Nagpatuloy si Marcelo sa pagbabasa ng mga papeles, walang pagbabago sa ekspresyon. Single mother, walang malapit na pamilya, kamakailang problema sa kalusugan, bilang ni Victoria gamit ang mga perpektong kuko. Minsan siyang hindi nakapasok dahil sa pangangalaga sa anak. Sa estadistika, mataas ang panganib. Ibinaba ni Marcelo ang panulat. Nabasa mo ba ang mga review ng performance niya? Oo, amin ni Victoria. Palagi siyang mahusay sa trabaho, pero may iba kaming kandidato na walang mga komplikasyon. Komplikasyon? Lumamig ang tinig ni Marcelo. Isang talentadong, maasahang babae na nagpalaki ng matalino at matibay na anak. Yan ang tinatawag mong komplikasyon. Nagiba ng posisyon si Victoria, halatang hindi komportable. Carlos, hindi ito ang ikaw. May mga nagtatanong na tungkol sa iyong paghusga. May mga tsismis. Hindi ako nakikipag-usap sa tsismis. Resulta ang pinapahalagahan ko, sagot niya ng matalim. Inabot niya ang portfolio ni Rosemary. Nakatipid siya ng $3 milyong sa Westlake gamit ang mga paraan niya. Yan ang mahalaga. Sa hapon ding iyon, tahimik na pumasok si Mario Torres, CFO ng Meridian at matagal ng kaibigan ni Marcelo. Alex, kailangan nating mag-usap. Hindi tumingin si Marcelo. Kung tungkol ito kay Rosemary, tama, sabi ni Mario habang naupo sa kabilang upuan. Pero hindi dahil sa inaakala mo. Pinagmasdan niya si Marcelo ng mabuti. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng kwalipikadong project manager, hindi ba? Nakapikit ang panga ni Marcelo. Sapat na ang kwalifikasyon niya. Kilala kita ng 30 taon, banayad na sabi ni Mario. Hindi ko nakita ang ganito sa iyo mula nang mawala sina Caroline at Lily. Huwag, babala ni Marcelo. Nagpatuloy si Mario. Ginugol mo ang mga taon sa pagtatayo ng mga pader na napakataas, kaya tinatawag ka ng board na The Machine sa likod ng iyong likuran. At tapos biglang pumasok sa buhay mo ang batang ito at bigla kang nagkakansela ng mga high-level na meeting at nagbabayad ng hospital bills ng iba, sabi ni Mario. Pinagmamasdan ng kaibigan ng mabuti. Ano ang punto mo? Tanong ni Marcelo nang maikli ang tono. Ang punto ko, sabi ni Mario na yumuko ng kaunti, kailangan mong mag-ingat, hindi lang bilang CEO, kundi bilang isang lalaki. Kung ang nararamdaman mo ay konektado sa mga multo ng nakaraan, papasok ka rito mula sa posisyon ng pagiging marupok. Lumihis si Marcelo, nililingon ang malayong skyline ng Chicago. Alam mo ba na simula 5 taong gulang pa lang si Virginia ay siya na ang nagbapak ng sariling baon?
Mahina niyang sinabi. Binabantayan niya ang gamot ng nanay niya, naiintindihan ang sistema ng billing sa ospital. 7 pa lang siya, Mario. Mahalimuyak ang boses ni Mario. At sana ay 19 na si Lily ngayong taon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay sagot na iyon. Pagkatapos umalis si Mario, umupo si Marcelo sa kanyang mesa at dahan-dahang binuksan ang drawer. Hinawakan niya ang larawan sa pilak na frame, ang mukha ni Caroline na nakangiti. Niyayakap ang kanilang anak na si Lily na noon ay isang toddler pa lang. Tinitigan niya ito. Ano kaya ang iisipin mo nito, Caroline? Mahina niyang tanong. Hinahabol ko ba ang mga multo? O nagsisimula ng gumawa ng tama? Hindi sumagot ang larawan, pinaaalala lang ang kanyang nawala at kung gaano kabigat ang pagkawala na iyon sa kanya. Nagbuzz ang intercom, pinalayo siya sa mga isipin. Sir, bumati si Janet, nandito na si Rosemary Aquino. Na-discharge siya ngayong umaga at gusto niyang makausap ka. Maingat na ibinalik ni Marcelo ang frame sa drawer. Ipasok mo siya. Anuman ang susunod na mangyari ay magtatakda kung tama ang mga alalahanin ng kanyang team o kung may tunay na makabuluhang nangyayari. Pumasok si Rosemary Aquino, mas malakas ang itsura kaysa noong nasa ospital, bagamat halatang pagod pa rin sa mukha niya. Nakasuot siya ng navy suit, simple, malinis, medyo luma, pero tiyak na ang pinakamahusay niyang damit. Ginoong Marcelo, nagsimula siya kalmado ang tinig sa kabila ng kaba. Gusto ko po kayong pasalamatan ng personal sa lahat ng ginawa ninyo para kay Virginia. At sa pagtabon sa gastusin sa ospital, babayaran ko po kayo, pangako. Ikinindat ni Marcelo ang upuan sa tapat niya. Umupo ka muna at hindi mo kailangang magbayad. Isipin mo na lang itong investment. Umupo si Rosemary, tuwid ang likod, nakatiklop ang mga kamay, bagamat halatang kinakabahan. Ang investment ay may return. Hindi ko pa naipakita ang akin. Ngumiti siya ng bahagya. Marami nang ipinakita ang anak mo. Tinanggap ng marketing team ang mga ideya niya sa kulay. At ang kitchen staff ay laging may chocolate milk dahil sa kanya. Napangiti si Rosemary ng mahina. Yun si Virginia. May kakayahan siyang kumonekta sa mga tao lagi na. Ngunit naging seryoso uli ang kanyang mukha. Pero may utang din akong paghingi ng tawad. Hindi dapat siya pumunta sa interview na iyon. Sinabi ko sa kanya na tumawag na lang. Hindi ko inakala na lalapit siya ng personal. Nagtakda ng balikat si Marcelo. Ngunit nandito tayo ngayon. Minsan, ang pinakamagandang oportunidad ay dumarating kapag tinapon ang mga patakaran. Huminto siya, yumuko ng bahagya, tiningnan siya ng matindi. Ang formal mong interview ay sa Lunes, ngunit ngayon gusto kong pag-usapan ng ibang bagay. Bahagyang napanginig si Rosemary. Siyempre, bakit? Direkta niyang tanong. Patuloy ka pa ring nag-a-apply sa mga corporate job kahit pa maraming tumatanggi dahil sa sitwasyon mo sa pamilya? Nakisig ang kanyang panga, sandali siyang tumahimik, pagkatapos may alab sa boses, sumagot siya. Dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na naniniwala na ang pagiging ina ay nagpapahina sa kakayahan ng babae. Dahil magaling ako sa ginagawa ko, talagang kahanga-hanga at hindi iyon nagbabago dahil sa personal kong buhay. At sa totoo lang, lumapit siya ng walang pag-aalinlangan. Dahil kailangan ko ng maaasahang health insurance, higit pa kaysa sa company culture o mga football tournament. Tumango si Marcelo ng malalim. Praktikal, nire-respeto ko yan. Inikot niya ang ulo. At kung kukunin ka namin, paano mo haharapin ang mga emergency, mga pagsasara ng paaralan kapag nagkasakit si Virginia? Hindi nagdalawang isip si Rosemary. Hinarap ko na iyon noon at gagawin ko ulit. Mayroon akong 3 mapagkakatiwalaang tagapag-alaga, 2 after-school program at 1 grupo ng mga magulang na nagtutulungan. Lahat ay napagplanuhan ko. Hindi kumupas ang kanyang tingin. Alam ko ang mga alalahanin ng mga employer, narinig ko na lahat, pero hindi nauunawaan ng marami na ang mga single parent. Kami ang pinaka-epektibong manggagawa na maari nilang kunin.
Hindi kami tsismosa, hindi kami nasasayang sa oras. Nagpapatakbo kami ng buong bilis dahil kailangan namin. Tiningnan siya ni Marcelo nang may paghanga. Pagkatapos tahimik ngunit matatag, gumawa siya ng desisyon na magbabago sa kumpanya niya. Miss Aquino, nais kitang i-offer sa trabaho kasama ang isang natatanging dagdag sa package mo. Iniabot niya ang isang folder. Nasa loob nito ang balangkas ng isang bagong pilot initiative. Binuksan ni Rosemary at mabagal na binasa. Lumawak ang mga mata niya. Emergency Child Care Support, flexible hours para sa mga magulang. Oo, mahina ang sabi ni Marcelo. Isang programa para sa mga empleyadong may responsibilidad sa pamilya. Ginagawa mo ito dahil sa akin, tanong niya na hindi makapaniwala. Hindi, sagot ni Marcelo ng kalmado pero puno ng kahulugan. Ginagawa ko ito dahil 17 taon na ang nakalipas, sinubukan ng asawa kong si Caroline na bumalik sa trabaho pagkatapos ipanganak si Lily. At bawat kumpanyang kinausapan niya, lahat sila, tiningnan siya bilang isang pasanin, imbes na ang kamanghamanghang babae na siya. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Rosemary. Hinding-hindi ko nagagawin ang pagkakamaling iyon. Napaka-focus ko sa pagtatayo ng Meridian. Mahina ang sabi ni Marcelo, na hindi ko namalayan kung paano ito unti-unting sumisira sa kanya. Ang katotohanan ay bumalot sa silid na parang alikabok, mabigat at tahimik. Ano ang nangyari? Mahinahong tanong ni Rosemary. Napaitim ang ekspresyon ni Marcelo sa mga alaala na bihira niyang ilabas. Nagmamaneho siya papunta sa isa na namang job interview nang may truck na pumasok sa kabilang lane. Hindi na siya nakarating. Minsan kapag tinitingnan ko si Virginia, nakikita ko kung sino sana si Lily. Lumambot ang mga mata ni Rosemary habang nagkakaintindihan. Kaya pala tinulungan mo kami. Siguro nung una, amin niya. Pero ang tapang ng anak mo at ang talento mo, sapat na yon para magtagumpay. Inabot niya ang kamay. Nandito pa rin ang alok. Sa iyo ang posisyon kung gusto mo. Inabot ni Rosemary ang kanyang kamay at niyakap iyon. Sa sandaling iyon, hindi nila inakala kung gaano kalalim ang magiging epekto ng desisyong iyon sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng maraming pamilya sa Meridian Enterprises. Pagkalipas ng 2 buwan, tahimik na nagbago ang mga bagay sa Meridian. Malaki na ang naging kontribusyon ni Rosemary Aquino. Ang husay niya sa project management ay nagdala ng kaayusan at kahusayan sa maraming team. Ang flexible work pilot na orihinal na ginawa para sa kanya ay lumaki na. Ngayon, 5 pang empleyado ang sumali sa tinawag ni Marcelo na Family Forward Initiative. Ipinapakita ng aming mga ulat sa productivity ang 12% pagtaas sa mga empleyadong kasali, iniulat ni Rosemary sa quarterly executive meeting, matatag na nakatayo sa harap ng kwarto. Sa likod niya mga data chart sa screen ang nagpapatunay, tumaas ang retention ng empleyado at bumaba pa ang mga kaso ng sick leave. Mula sa kanyang upuan, pinanood ni Victoria Sloan, HR Director, na may bahid ng pagdududa. Hindi sapat ang 2 buwan para makagawa ng matibay na konklusyon, wika niya. Paano kapag nawala na ang bagong sigla? Kaya naman, sinusubaybayan namin ito linggo-linggo, sagot ni Rosemary ng maayos. Nagbibigay ito ng panahon para baguhin agad ang mga problema bago pa lumala. Tinitigan ni Marcelo ng may tahimik na pagmamalaki. Hindi lang mahusay si Rosemary sa trabaho, natutunan din niyang harapin ang tensyon sa pagitan ng mga executive ng may gilas at katumpakan. Magpapatuloy ang programa, utos ni Marcelo, pinutol ang anumang pagtutol. Rosemary, paghandaan mong palawakin ang inisyatiba, magdagdag ng 15 posisyon bago ang susunod na quarter. Hapon iyon nang makita ni Marcelo si Virginia sa paborito nitong pwesto, isang maliit na mesa sa sulok ng opisina ni Rosemary. Abala siya sa kanyang science homework, nakakunot ang noo sa konsentrasyon.
Noong una, nagdulot ito ng pagdududa pero nilinaw ni Marcelo, bukas ang Meridian sa mga anak ng empleyado sa itinakdang lugar kung kinakailangan. Mr. Marcelo, masiglang bati ni Virginia, tumingin sa kanya, tinutulungan ni Mama si Mr. Davidson ayusin ang problema sa supply. Parang sinabi ko nga. Natawa si Marcelo. Oo, narinig ko, kahanga-hanga talaga ang nanay mo. Palagi naman siyang ganyan, sagot ni Virginia nang walang alinlangan. Hindi lang napapansin ng mga tao hanggang ngayon. Parang isang liwanag ang bumalot kay Marcelo sa simpleng obserbasyon na iyon. Ilang magagaling na profesional ang hindi napapansin dahil lang hindi sila umaayon sa inaasahang imahe. Virginia, sabi niya, umupo siya sa tabi niya, gusto mo bang tumulong sa akin sa isang espesyal na proyekto? Nagyabang ang mga mata niya. Anong klaseng proyekto? Iniisip kong gumawa ng lugar dito para sa mga bata tulad ng study at activity center para sa mga anak kapag kailangan magtrabaho ng late ang mga magulang nila. Ano sa tingin mo ang dapat nandyan para maging maganda ito para sa mga batang tulad mo? Pinag-isipan ni Virginia ng mabuti. Mga libro sa iba't ibang antas. May mga tahimik na lugar, pero may mga mesa rin para sa grupo. Malusog na merienda, hindi lang cookies, kahit masarap ang cookies. At baka may mga estudyante sa kolehiyo na tutulong sa homework. Nagsimulang isulat ni Marcelo ang mga tala. Paano naman kapag break sa school? At sa susunod na oras, ang CEO at ang 7 taong gulang ay nag-brainstorm kung ano ang magiging The Bridge Program, isang makabagong on-site childcare at academic support center na magiging inspirasyon sa iba pang mga programa sa buong bansa. Gabi iyon nang bumalik si Rosemary sa opisina at makita ang kanyang anak at ang kanyang boss na napapalibutan ng makukulay na sketch, sticky notes at mga hindi pa tapos na chart. Dapat ba akong mag-alala sa maliit na pagsasabuatan na ito? Biro niya, Mama, nagdidisenyo kami ng lugar para sa mga bata dito sa Meridian. Tuwang-tuwa si Virginia. Tiningnan ni Rosemary si Marcelo ng may taas no. Mahal yata yan. Hindi yang gastos, tugon niya. Investment yan at magbubunga ito ng matagal. Habang papunta sila sa elevator, pinagmasdan niya si Marcelo ng maingat. Nagbago ka na mula nung araw na magkita tayo? Nabago, mas mabuti ba o masama? Tanong niya. Siyempre mas mabuti, ngumiti siya. Hindi ka na tinatawag ng staff na The Machine. Napikit si Marcelo. Narinig mo yan? Mabilis kumalat ang chismis sa opisina. Tawa ni Rosemary. Ngayon, tinatawag ka ng The Revolutionary. Nang magsara ang pinto ng elevator, naisip ni Marcelo ang isang bagay. May mga revolusyon na hindi nagsisimula sa matapang na talumpati o sa pressure ng shareholders. Minsan, nagsisimula ito sa isang maliit at tapat na tanong ng bata, bakit hindi pwedeng mag-iba ang mga bagay? Ngunit hindi inaasahan ng kahit sino sa Meridian na hindi lahat ay tatanggap ng mga pagbabagong ito. Ang tahimik na pagbabago ng kumpanya ay nakakuha ng atensyon ng mga taong nasanay sa lumang sistema at hindi nila papayagan na kumalat ang bagong bisyon ng walang pagtutol. Nagsimula ang susunod na quarterly board meeting tulad ng dati, may mga update, forecast at routine metrics. Naupo si Carlos Marcelo sa ulo ng mesa habang iniharap ng CFO na si Mario Torres ang mga numero. Tumaas ang kita ng 7% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, anunsyo ni Mario. Ngunit mas mahalaga, ang mga departamento na kasali sa Family Forward Initiative ay nagpakita ng 22% pagtaas sa productivity. Tumango ng pag-apruba ang ilang mga board member. Ngunit dumating ang inaasahang pagtutol. Nilinaw ni Gerald Harrington, ang pinakamatandang miyembro at dating CEO, ang kanyang lalamunan. Ang kanyang boses ay mabigat, 30 taon ng karanasan. Kahanga-hanga ang mga numerong ito, maingat niyang sabi.
Ngunit may naririnig akong mga alalahanin tungkol sa pagbabagong nangyayari sa kultura ng kumpanya. May lumalaking impresyon, sabi ni Harrington, na nagiging parang daycare tayo imbis na manatiling isang top-tier na institusyong pinansyal. Nanatiling hindi mabasa ang mukha ni Marcelo. Pwede mo bang linawin yon? Mga bata sa opisina, flexible na oras, remote work, mga bagay na maaaring magustuhan ng mas batang empleyado, inilahad ni Harrington, pero ang ating mga pangunahing kliyente ay umaasa sa katatagan at formalidad. Hindi nagbabahagi ng juice box ang Morgan Stanley sa mga board meeting, dagdag ni Victoria Sloan. Nagsisimula ng magreklamo ang mga senior staff. Kahapon lang may nakakita sa isang junior analyst na naglalaro ng catch kasama ang isang bata sa East Corridor. Siya iyon ang anak ko, sagot ni Marcelo ng kalmado, at ang laro ay multiplication exercise na ginawa ko para matulungan siyang matuto ng math. Isang tahimik na pagkabigla ang sumunod. Alex, muling simula ni Harrington sa mas malumanay at ama na tono. Walang kumukwestiyon sa karapatan mong maglunsad ng mga bagong programa, pero may pag-aalala tungkol sa sobrang emosyonal mong pagkakasangkot sa kaso ng Aquino. Nakakaapekto ito sa pagtingin ng mga tao sa iyong pagpapasya. Naramdaman ni Marcelo ang lumang kilabot na pamilyar, ang emosyonal na baluti na suot niya ng maraming taon bago pumasok sa buhay niya sina Virginia at Rosemary. Hindi mahalaga ang personal kong pagkaka-invest, sabi niya ng kalmado. Ang mga numero ang nagsasalita. Kung shareholder value ang gabay natin, higit na makatarungan ang inisyatibang ito. Bahagyang nabawasan ng tensyon sa silid, ngunit naintindihan ni Marcelo na ito pa lamang ang simula ng isang mahabang laban na maaaring maging magulo. Pagkatapos ng pagpupulong, nanatili si Mario. Harrington lang ba yun? Sabi niya. Si Victoria ay nagdodokumento ng bawat maliit na insidente ng mga bata, bawat maliliit na pagkaantala mula sa mga nagtatrabaho ng flexible hours. Hayaan mo siya, sagot ni Marcelo ng walang emosyon. Nasa datos tayo. Hindi na ito tungkol sa datos lang, babala ni Mario. Tungkol ito sa kapangyarihan, tungkol sa perception. May impluensya pa rin si Harrington sa mga matatandang miyembro ng board. Nakikita nila ang ginagawa mo bilang pagbagsak ng kanilang itinayo. Inipon ni Marcelo ang kanyang mga tala. Siguro panahon na para ang kanilang itinayo ay mag-evolve. Nang gabing iyon, imbis na bumalik sa kanyang marangyang penthouse, nagmaneho si Marcelo papunta sa maliit na townhouse ni Rosemary sa Lincoln Park. Inimbitahan siya nito para sa hapunan, isang simpleng pasasalamat sa lahat ng tulong niya kay Virginia. Pagpasok niya, kitang-kita ang kaibahan sa kanyang buhay korporasyon. Bukas ang pintuan ni Virginia na may malaking apron at ngiting-ngiti. Tumulong ako gumawa ng lasagna. Mainit at masigla ang bahay, konting kalat pero puno ng buhay. Mga libro sa bawat ibabaw, kalahating tapos na science project na sumakop sa dining table at mga guhit na naka-frame sa mga pader. Pasensya sa kalat, sabi ni Rosemary habang lumalabas sa kusina na may mainit na ngiti. Hindi namin inasahan na kukunin ng Science Fair Volcano ang buong bahay. Sumasabog siya, dagdag ni Virginia na excited. Gusto mo bang makita mamaya? Natawa si Marcelo. Mag-iingat ako na malayo. Habang kumakain, isang bihirang nangyari, nag-relax siya. Madali ang usapan. Walang pagkukunwari, walang paglalaro ng kapangyarihan. Mga kwento lang tungkol sa paaralan, mga pangarap ni Virginia, at mga bagong proyekto ni Rosemary. Iba ka rito, sabi ni Rosemary matapos umalis si Virginia para tapusin ang homework. Parang mas tao ka. Pinag-isipan niya yon. Ginugol ko ang karamihan ng buhay ko sa pagbuo ng isang profesional na maskara. Sa kalaunan, hindi na iyon maskara. Nagiging ikaw na iyon. Baluti iyon, mahinahong sabi ni Rosemary. Alam ko dahil sinuot ko rin yon.
kailangan mong gawin yon bilang isang single mom sa corporate America. Tinamaan siya ng sinabi, isang bagay na nagbigay ng ginhawa at pagkabalisa sa kanya. May pagtutol mula sa board, inamin niya, ginagamit nila kayo ni Virginia para sabihing nawala ang aking objectivity. Nag-iba ang mukha ni Rosemary na seryoso. Kung sa tingin mo makakatulong, pwede akong lumipat ng departamento, umalis sa inisyatiba. Wag, matatag na sabi ni Marcelo. Ito lang ang patutunayan nila, mananatili tayo. Hindi niya sinabi, hindi niya maisalita kung gaano kasakit isipin na hindi makita araw-araw sina Rosemary at Virginia. Maghanda ka lang, babala niya. Pwedeng maging magulo ito. Ngumiti si Rosemary nang may tahimik na determinasyon. Ginoong Marcelo, 7 na akong taong single mom. Wala nang mas mahirap pa sa ginawa ko. Habang pauwi, napagtanto ni Marcelo ang isang nakakabahalang bagay. Mas marami siyang ibinulalas kay Rosemary kaysa sa kahit sino sa kumpanya. At ang ideya ng pagkawala nila mula sa araw-araw niyang buhay ay nagdulot ng mas malalim na damdamin kaysa takot. Ito ay lungkot. Talaga bang mas iniisip niya ang politika sa boardroom? O may iba pang dahilan? Dumating ang sagot ng mas maaga kaysa inaasahan. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Janet sa opisina niya nang may pagka-urgent sa mga mata. Sir, kailangan mong makita ito ngayon. Iniabot niya ang isang tablet. Nasa tuktok ng seksyon ng business ng Wall Street Journal ang headline, Personal Crusade ng Meridian CEO, Innovation o Midlife Crisis. Brutal ang artikulo. Kinuhang panig ang mga anonymous na empleyado sa Meridian, inilalarawan ng hindi pangkaraniwang emosyonal na pagkakatuon ni Marcelo sa isang babaeng subordinate at sa anak nito. Ipinahiwatig nito na ang kanyang mga desisyon ay batay sa hindi pa nalulutas na trauma, hindi sa business acumen. Tinukoy nito ang Family Forward Initiative na inilalarawan bilang isang mamahaling paglihis mula sa pangunahing misyon ng Meridian, isang passion project na nakaugat hindi sa estratehiya kundi sa damdamin. Sino ang nag-leak nito? Tanong ni Marcelo, mahina ang boses pero may matibay na tono. Hindi sigurado, maingat na sagot ni Janet. Pero ang mga personal na detalye tungkol sa iyong asawa at anak, kaunti lang ang may access doon. Muling nagbuzz ang telepono ni Marcelo at muli, hanggang tanghali, hindi tumigil ang pagtawag mula sa mga board member, mahahalagang kliyente at mga kontak sa industriya. Lahat naghahanap ng sagot. Bumaba na ang stock ng Meridian ng 3 puntos. Ang PR team ay nasa full damage control mode na. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Victoria Sloan sa pintuan ng opisina niya. Ang ekspresyon niya ay pinaghalong pag-aalala at neutralidad. Tinawag ng board ang emergency session sa 4:00 ng hapon, maayos niyang sabi. Hiniling nilang dumalo ka. Huminto siya, pagkatapos ay may dagdag at hiniling din nila na dumalo si Rosemary Aquino. Sa anong dahilan? Tanong ni Marcelo ng matindi. Walang ibinigay na detalye, sagot ni Victoria ng inosente at maayos ang tono. Ako lang ang tagapaghatid ng balita. Pag-alis niya, agad na tinawagan ni Marcelo si Rosemary. Nakita ko na yon, mahigpit ang boses niya. Tawag ang guro ni Virginia, dagdag niya makalipas ang sandali. Nag-uusap na ang mga magulang, may mga bulong-bulungan tungkol sa akin, tungkol sa amin. Ang paggamit niya ng unang pangalan niya, Carlos, ay bago at nagsabi sa kanya kung gaano nakaseryoso ang sitwasyon. Hindi ko sinasadya, panimula ni Marcelo. Alam ko, sagot niya ng mahinahon, pero hindi mahalaga ang intensyon kapag ang 7 taong gulang kong anak ay nakakarinig ng tsismis tungkol sa relasyon ng nanay niya at sa boss niya. Tila tumama iyon kay Marcelo na parang suntok sa dibdib. Hindi sinasabi sa artikulo, hindi sa mga salita, sagot ni Rosemary. Pero hindi na kailangan. Alam mo kung paano nangyayari ito.
Hapon yun nang magkahiwalay silang dumating sa boardroom. Malamig ang hangin. Nakatayo si Gerald Harrington sa gitna ng mahabang mesa kasama si Victoria at ilang konserbatibong board member. Nag-iisa sa kabilang dulo si Mario Torres, isang tahimik na pagpapakita ng suporta kay Marcelo. Diretso tayo sa paksa, panimula ni Harrington ng walang paunang bati. Nagawan na ng artikulo ngayong umaga ang pinsala sa ating reputasyon at kumpiyansa ng shareholder. May mga kliyente at investor na nagtanong ng may pag-aalala. Nanatiling kalmado si Marcelo. Hindi kakaiba ang gulo sa media. Nagtatrabaho na ang communications team namin sa paglilinaw. Hindi lang ito tungkol sa artikulo, panghihimasok ni Victoria ng maayos. Tungkol ito sa ipinahihiwatig ng artikulo, pagkasira ng husay sa pamamahala. Ang mga personal na interes ay nakikialam sa mga desisyon ng kumpanya. Lumiko siya kay Rosemary. Miss Aquino, hindi pinagdududahan ang iyong kredensyal, ngunit ang mga pangyayari sa pagkuha mo at ang mabilis na pagbabago ng pulisiya ay nagdudulot ng issue sa perception. Tumayo ng matuwid si Rosemary. Alin sa aking personal na sitwasyon ang banta, ang pagiging single mother, o ang pagpapakita ng anak ko ng kahangahangang inisyatibo para siguraduhing hindi ko makaligtaan ang pagkakataon. Ilang board member ang nag-iba ng upuan ng hindi komportable. Ang alalahanin, sabi ni Harrington ng mabigat ang boses, ay ang hitsura ng paboritismo at ang mabilis na pagpapatupad ng mga pagbabago sa kultura nang walang masusing pag-apruba ng board. Ipinasa niya ang isang folder kay Marcelo. Iminumungkahi namin ang pansamantalang suspension ng Family Forward Initiative habang ina-review ito ng buo at ang paglipat kay Miss Aquino sa aming opisina sa Cleveland para maiwasan ng karagdagang hindi kanais-nais na pangyayari. Hindi gumalaw si Marcelo para hawakan ang dokumento. Ang paglipat ay maituturing na constructive dismissal. Alam mo yon, nakapag-aral ang anak niya dito, nasa buhay niya dito. Magbibigay kami ng suporta sa paglipat, dagdag ni Victoria, rehearsed ang tono. Malinaw ang tinig ni Rosemary. Bago tayo magpatuloy, nais kong itanong, sino ang nag-leak ng personal na kasaysayan ni Ginong Marcelo sa media? Tahimik ang silid. Hindi ito mahalaga, sagot ni Harrington ng matigas. Hindi ako sang-ayon, tugon ni Rosemary. Diretso itong sumasalamin sa etika ng board na ito. May taong ginamit ang pribadong impormasyon para sa politikal na interes. Mahalaga iyon. Yumuko si Mario. Sinuportahan ko si Miss Aquino bago tayo pag-usapan ng suspensyon o paglilipat. Dapat muna nating harapin ang aktwal na paglabag na nagpasimula ng krisis na ito. Nabawasan ang kumpiyansa ni Victoria. Walang ebidensya na may sinumang miyembro ng board. Mayroon, pasok ni Marcelo. Itinuro niya si Janet na lumapit at nagbigay ng mga kopya ng email chain. Kanina ng umaga na-trace ng IT ang leak. Ang mensahe kasama ang mga detalye tungkol sa pamilya ko ay ipinadala mula sa email account ni Victoria Sloan papunta sa isang mamamahayag sa The Wall Street Journal 3 araw na ang nakakaraan. Lahat ng mga ulo ay tumingin kay Victoria na naging maputla. Kawalang malay ito, paliwanag niya. Siguro na-hack ang account ko. Ang isang taong alam ang iyong login credentials, access sa sistema at may direktang pagpasok sa mga confidential na HR files? Tanong ni Marcelo ng kalmado. Parang hindi ka panipaniwala. Unang beses mula nang magsimula ang pagpupulong, napangiti si Marcelo ng bahagya ng may kasiyahan. Inaasahan ko na may gagawa ng ganito sa huli. Hindi ko lang inasahan na ganito kabilis. Ipinakita niya ang dokumento. May kumpletong metadata ang email na nagpapatunay ng account at pinanggalingan nito. Napalakas ang boses niya. Victoria Sloan, ikaw ay agad na tatanggalin. Dadalhin ka ng security habang nililinis mo ang opisina mo. Tumayo si Harrington, galit na galit. Hindi mo basta pwedeng tanggalin ang isang executive nang walang pag-aproba ng board.
Sa totoo lang, sagot ni Marcelo, nakalmado pa rin, maaari ko. Ang paglabag sa etika at pagiging kumpidensyal ay sakop ng direktang autoridad ng CEO. Maliban kung kasama ka rin rito, Gerald, sabi ni Marcelo, kalmado ngunit may matibay na tinig. Malinaw na napahina ang mas matandang lalaki. Siyempre hindi ko kailanman gagawin iyon. Maganda, sagot ni Marcelo ng matatag. Bilang acting chairman, iminumungkahi kong tapusin muna natin ang emergency session na ito at muling magtipon bukas. Bigyan natin ng panahon ang lahat na lubusang suriin ang mga ebidensya. Isa-isa nang tumayo ang mga board member, may ilan na nabigla, may iba na nagtago ng kasiyahan sa likod ng propesyonal na mukha, tahimik na natuwa sa pagbagsak ni Victoria. Nang maubos ang tao sa silid, nanatiling nakaupo si Rosemary. Alam mong maaring mangyari ito, mahinang sabi niya nang mag-isa na silang dalawa. Dahan-dahang tumango si Marcelo. Hinala ko naman na gagawa si Victoria ng ganito sa huli. Pinaglabanan niya ang bawat progresibong pagbabago na ipinasok ko sa loob ng maraming taon. Hindi ito tungkol sa iyo lang. Bakit hindi mo ako binalaan? Mananatili siyang propesyonal pero may bahagyang sugat sa tinig. Kailangan tunay ang reaksyon mo. Kung handa ka na, maaaring isipin ng iba na may sabuatan kayo. Huminto siya, nagbago ang tono. Pero hindi ko inasahan kung gaano kalaki ang epekto nito kay Virginia. Kasalanan ko iyon. Pasensya na. Tumayo si Rosemary, kinolekta ang mga dokumento. Mas matatag siya kaysa akala ng iba, mas matatag pa kaysa iniisip mo. Sa pinto kumiling siya. Kung may halaga man, naniniwala ako sa ginagawa mo rito, ang pagtatayo ng kumpanyang pinagsasabay ang pamilya at karera. Mahalaga iyon, matagal na dapat. Pagsara ng pinto sa likod niya, umupo si Marcelo. Panalo siya sa laban, pero sa ilang paraan, ang personal na tiwala na maaaring nasira ay nagbigay ng pakiramdam na mas malabo ang tagumpay kaysa inaasahan. Lumipas ang 3 linggo, napatahimik ng pagtanggal kay Victoria ang kontrobersya. Nakataas na muli ang stock ng Meridian. Lumipat na ang media sa ibang balita. Mas mahalaga, hindi lang nakaligtas ang Family Forward Initiative. Lumago pa ito. 25 empleyado mula sa iba't ibang departamento ang kasalukuyang kalahok. Pinangungunahan ni Rosemary ang pagpapalawak nito ng may katumpakan at kalinawan, sinusuportahan ng maingat na mga sukatan. Tumaas ang productivity at employee satisfaction. Kahit ang mga dating skeptiko sa board ay nagsimulang kilalanin ang benepisyo, habang ang mga kalabang kumpanya ay nagmamadaling gayahin ang mga inisyatibang pinasimulan ng Meridian. Ngunit nang tila unti-unti nang bumabalik sa normal, dumating nang hindi inaasahan si Gerald Harrington sa opisina ni Marcelo. Isinara niya ang pinto sa likod niya, seryoso ang mukha. Kailangan nating mag-usap, Alex, walang paunang salita, tungkol sa kinabukasan mo sa Meridian. Dahan-dahang yumuko si Marcelo. Hindi ko alam na pinag-uusapan na ang kinabukasan ko. Ipinahiga ni Harrington ang makapal na folder sa mesa sa pagitan nila. Rinerepaso ng board ang estruktura ng pamumuno at succession planning, panimula niya. Karaniwang gawain siyempre. At, tanong ni Marcelo, alam na niya ang laman ng folder. May pag-aalala, dagdag ni Harrington, na ang direksyon mo kamakailan ay inilipat ang kumpanya ng malayo mula sa pundasyong identidad nito. Ang mga patakarang ipinatupad mo ay matapang, oo, pero nakagugulo rin. Binuksan ni Marcelo ang folder. Nandoon ang detalyadong panukala. Sa susunod na 6 na buwan, lilipat siya sa advisory role. Si Harrington ang babalik bilang interim CEO. Agad na magsisimula ang formal na paghahanap ng bagong liderato. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Marcelo, ngunit matatag ang boses. Isang coup na napapanahon. Napangisi si Harrington ng bahagya. Dramatiko yun, Alex. Walang duda sa mga kontribusyon mo. Sa pamumuno mo, umunlad ang Meridian. Pero baka panahon na... Panahon para saan? Tanong ni Marcelo ng matalim.
Umalis, wasakin ang mga napatunayang epektibo at matagal ng kinakailangan. Tungkol ito sa balanse, tugon ni Harrington. Kailangan nating tiyakin na ang personal mong paghilom ay hindi magbabago sa buong kumpanya dahil sa iyong nakaraan. Tumama ang mga salita na parang kutsilyo sa ilalim ng baluti. Hindi mahalaga ang personal kong buhay, malamig na sabi ni Marcelo. Ang mga numero ang nagsasalita. Hindi kumpleto ang kwento sa numero kontra ni Harrington. Mahalaga ang kultura, mahalagang tradisyon. Ang ating mga legacy client ay may inaasahang mga halaga. Huminto siya. At ang relasyon mo sa mga Aquino, wala akong relasyon sa kanila, sagot ni Marcelo, pero kahit sa sarili niya ay tila hungkag ang salita. Wala ka ba? Mahinang tanong ni Harrington. Nakikita ka sa mga school function, kumakain ka sa bahay nila, nilikha mo ang isang malaking patakaran sa kumpanya na nagsimula sa isang partikular na empleyado. Sinusuportahan ko ang isang talentadong manggagawa at nakita ko ang pagkakataon na pagbutihin ang mga pamantayan sa trabaho para sa lahat, sagot ni Marcelo. Hindi mahalaga ang personal na pagkakasangkot. Tiningnan siya ni Harrington ng matagal. Nakatalaga ang board sa Biyernes ng 2:00 ng hapon para magpulong. Hanggang doon, mayroon kang panahon para pag-isipan ito. Dahan-dahang tumayo siya, pero mag-ingat kapag tumanggi ka, magiging magulo, lalim-lalim ang pagsisiyasat ng media sa iyong kasaysayan, sa koneksyon mo kay Rosemary Aquino at sa anak niya. Gusto mo ba na muling mailagay si Virginia sa gitna ng gulo? Pagkatapos magsara ng pinto, nanatili si Marcelo na hindi kumikilos. Maaari siyang lumaban, meron pa siyang mga kaalyado, at sinusuportahan ng datos ang bawat desisyon niya. Ngunit tama si Harrington sa isang bagay, ang isang pampublikong digmaan ay magdadala muli kay Rosemary at Virginia sa apoy. Nasa kalaliman pa rin siya ng pag-iisip nang may banayad na katok sa pintuan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at may maliit na mukha na sumilip. Mr. Marcelo? Mahinang tanong ni Virginia. Sabi ni Mama na pwede ko ipakita sa iyo kung paano nangyari ang science fair project ko. Pumasok ng buong sigla si Virginia, ngumingiti ng may pagmamalaki. Nasa kamay niya ang isang asul na ribon at isang bungkos ng mga larawan mula sa kanyang science fair, ang bituin ng palabas, ang kanyang sumasabog na proyektong bulkan. Sa loob ng 15 minuto, tahimik na nakinig si Marcelo habang masigasig niyang inilalarawan ang bawat hakbang ng kanyang eksperimento, ang mga reaksyong kemikal, baking soda, suka. Kumikislap ang mga mata niya sa kasiyahan at ang kanyang mga salita ay tila tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang hininga. At sa sandaling iyon, ang lahat ng politika sa boardroom at mga pagtataksil sa korporasyon na sumakop sa kanyang umaga ay tila napakalayo, maliit at hindi gaanong mahalaga. Virginia, mahinahong tanong niya nang huminto siya. Ano ang mararamdaman mo kung hindi na ako magtatrabaho sa Meridian? Napikit siya, naging seryoso ang mukha. Magta-transfer ka ba sa ibang kumpanya? Maaring oo, amin ni Marcelo. O baka magsimula ako ng bago. Parang pinag-isipan ito ng mabuti ni Virginia. Makikita pa rin ba namin kayo? Tanong niya. Sabi ni Mama, ikaw ang mentor niya, pero sa tingin ko, kaibigan mo rin kami. Ang simpleng tanong na ito ay tumama kay Marcelo na parang kidlat. Lahat ng mga desisyon na matagal na niyang ipinagpaliban, lahat ng dahilan kung bakit nanatili siyang tahimik, biglang naging malinaw. Ang titulo, ang kumpanya, ang reputasyon na ginugol niya ng dekada para buuin, lahat ay tila naging hindi gaanong mahalaga kumpara sa batang ito, sa kanyang ina, at sa hindi inaasahang ugnayang kanilang nabuo. Oo, sagot niya, malinaw at matatag ang boses. Makikita niyo pa rin ako, tiyak. Gabi yun nang tawagan niya si Rosemary. Kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay, sabi niya. Pwede ba tayong magkita bukas? Ito ba ay tungkol sa ultimatum ni Harrington?
Sagot niya na nakapagulat sa kanya. Alam mo na, manipis ang mga pader sa executive floor at palagi akong pinapaalalahanan ni Janet, may bahid ng init ang kanyang boses. Pinoprotektahan kanya na pangiti si Marcelo kahit hindi niya gusto. Tila ako ang huling nakakaalam na may coup sa palasyo. Hindi pa coup, pagtama ni Rosemary. Pagsubok pa lang. Huminto siya sandali. Carlos, anuman ang balak mong gawin, huwag mo sanang gawing tungkol sa pagprotekta sa amin. Kaya namin ni Virginia na pagdaanan na namin ang mas malala. Hindi lang ito tungkol sa pagprotekta, mahina niyang sabi. Tungkol ito sa pinakamahalaga ngayon, kung nakakapit ba ako sa nakasanayan o kung sa wakas ay pipili akong bumuo ng tama. Tumagal ang katahimikan, puno ng kawalang katiyakan, ngunit may pag-asa. Halika sa hapunan bukas, sabi niya sa huli. Gagawa si Virginia ng spaghetti, ang sikat niyang recipe. Mag-uusap tayo pagkatapos niyang matulog. Nang matapos ang tawag, napagtanto ni Marcelo ang isang malalim na katotohanan. Sa unang pagkakataon mula nang mawala sina Caroline at Lily, gumagawa siya ng mga desisyon hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa pag-asa. Sa wakas, nakaharap siya sa hinaharap. Kinabukasan, eksaktong 10:10 ng umaga, may dumating na courier na may dalang malaking sobre sa kanyang opisina. May stampang personal at confidential. Inilagay ni Janet ito sa mesa niya na may sabik na tingin, ngunit gaya ng dati, hindi nagtanong. Isa ito sa mga dahilan kung bakit lubos niya itong pinagkakatiwalaan. Binuksan ni Marcelo ang sobre at nakita ang mga dokumento, mga record ng pagpupulong ng board, mga internal memo, mga personnel file na halos 20 taon na ang tanda. May nakadikit na dilaw na sticky note sa ibabaw na may sulat. Dapat mong malaman kung laban saan talaga ang iyong kinakalaban. Isang kaibigan. Habang iniikot-ikot niya ang mga materyales, nanginig ang mga kamay niya. Ipinakita ng mga nilalaman ang isang planadong pulisiya, ipinatupad sa pamumuno ni Harrington na tumutok sa mga kababaihan sa edad ng panganganak, lalo na sa mga may anak. Hindi ito diretsyong sinabi, pero halatang halata ang intensyon. Isang memo na isinulat ni Harrington at ipinadala sa HR director noon ay nagsabing, habang delikado sa batas ang direktang diskriminasyon, maaari tayong gumamit ng mga pamantayan sa ebalwasyon na natural na pumipigil sa mga kandidato na may responsibilidad sa pamilya. Sisiguraduhin nito ang isang mas nakatuon at dedikadong workforce. May isa pang dokumento na naglista ng mga babaeng empleyado na nagdadalang tao. Sa tabi ng bawat pangalan, may tala kung kailan sila umalis sa kumpanya. Halos lahat ay sa loob ng 18 buwan mula nang bumalik mula maternity leave. Ngunit may nakita si Marcelo na mas personal pa. Sa isang presentasyon ng board, 2 dekada ang nakalipas, binanggit ang kanyang asawa, si Caroline, asawa ng CFO Carlos Marcelo, na humiling ng part-time na pagbabalik mula maternity leave. Iminungkahi ang pagtanggi upang hindi magtakda ng president para sa mga asawa ng executive. Nakapikit siya ng malalim, isang alon ng mga lumang alaala ang bumalik. Ang pagkadismaya ni Caroline nang walang tumanggap sa kanya pabalik. Ang mga buwang ginugol niya sa pagsusumite ng mga panukala para sa flexible na schedule. Ang kanyang tahimik na pagdurusa, ang tensyon sa pagitan nila nang imungkahi niyang manatili na lang siya sa bahay kasama si Lily, tulad ng ibang mga asawa ng executive. Pagkatapos, ang huling pahina, isang clipping ng dyaryo tungkol sa aksidente ng sasakyan na kumitil sa buhay nina Caroline at Lily. May sulat sa gilid na halos sigurado siyang isinulat ni Harrington. Trahedya, siguraduhing manatiling nakatuon si AR, pinakamainam na libangan mula sa pagdadalamhati. Natutulala si Marcelo, tinamaan ng matinding galit at lungkot na parabang pisikal ang sakit.
Sa loob ng maraming taon, sinisisi niya ang sarili, iniisip na hindi niya sapat na sinuportahan si Caroline. Pinasan niya ang pagkakasalang iyon ng tahimik. Ngunit mas malala ang katotohanan. Tahimik na sinira ni Harrington ang mga pagsisikap ng kanyang asawa na bumalik sa trabaho. Tiningnan pa nga ang pagkamatay niya bilang isang estratehikong kaginhawaan. Nang tumawag si Rosemary para kumpirmahin ang hapunan, agad niyang naisip na may mali. Parang iba ang tunog mo. Ano ang nangyari? Kailangang ipakita ko sa iyo ang isang bagay, mahinahong sabi ni Marcelo. Pwede ka bang pumunta sa opisina muna? Mahalagang bagay ito. Isang oras ang lumipas, nakaupo si Rosemary sa tapat niya sa mesa. Sa pagitan nila, nakalatag ang mga dokumento na parang ebidensya sa isang paglilitis. Hinahaplos ng mga daliri niya ang mga pahina. Binabasa ng mga mata niya ang bawat salita. Ito ay... Bulong niya pagkatapos ay tumigil. Isang sistema, sabi ni Marcelo, gawang itulak palabas ang mga kababaihan tulad mo, gaya ni Caroline. Lahat ay sa ilalim ng balutan ng performance metrics at kultura ng kumpanya. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga papel, unti-unting lumalabas ang emosyon. Nanginig ang kanyang tinig, hindi dahil sa takot kundi galit. Hindi ito basta polisiya, sabi niya, isang pamana ng tahimik at planadong paglimot. At alam ni Marcelo muling magbabago ang lahat. At si Harrington, siya ba ang nasa likod ng lahat nito? Tanong ni Rosemary na may halong hindi makapaniwala sa tinig. Oo, seryosong tumango si Marcelo. Hindi lang nasa likod, siya ang nagdisenyo, nagpatupad at tila proud sa naging resulta. Huminto siya. Pagkatapos ay tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Kasama na ang asawa ko si Caroline. Nagiba ang ekspresyon ni Rosemary nang maramdaman ang bigat ng katotohanan. Kaya pala parang personal na ito lahat, ang inisyatiba, ang mga pulisiya, ang dedikasyon mo. Hindi lang ito tungkol sa patas o numero, di ba? Tungkol ito sa pagtubos, malumanay na sagot ni Marcelo. Pagwawasto ng isang bagay na hindi ko alam na bahagi ako hanggang ngayong araw. Sandali siyang nanahimik. Pagkatapos, mahinahong inilagay niya ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Marcelo. Maikli, matatag at malinaw na sinadya. Ito ang unang beses na siya ang nag-umpisa ng pisikal na pagdampi. Carlos, mahinahong sabi niya matatag, binabago nito ang lahat. Kailangan makita ang mga dokumentong ito. Umiling si Marcelo ng bahagya. Nananatili pa rin si Harrington. Tatanggihan ng kanyang mga kaalyado ang lahat bilang luma na. Sasabihin nilang sinaunang kasaysayan ang mga pulisya na hindi ito sumasalamin sa kumpanya ngayon. Hindi natin dapat ipakita lang sa board. Seryoso ang sabi ni Rosemary. Ipapakita natin sa lahat. Tumingin siya kay Marcelo. Ano ang ibig mong sabihin? Transparensya, sagot niya. Kumpleto. Walang paghingi ng tawad na transparensya. I-publish natin lahat. Harapin ang nakaraan, kilalanin ang mga sirang bagay, at ipakita kung paano natin ito inayos. Pinag-isipan ni Marcelo, ito ay magiging hindi pa nagagawa. Tama! Sagot ni Rosemary, walang kumpanyang aamin na may mali maliban kung pipilitin, pero kung kusang loob nating gagawin, hindi tayo magiging mahina, magiging matapang tayo, palaban, may pangmalas sa hinaharap. Hindi lang tayo mamumuno sa Meridian, mag-uumpisa tayo ng mas malaki pa. Habang tumatagal ang hapon, naging stratehiko ang usapan nila. Habang gumagawa sila ng plano, humanga si Marcelo, hindi lang sa talino ni Rosemary, kundi sa tapang ng kanyang integridad. Hindi siya motivated ng paghihiganti, kundi ng pagkakataong makabuo ng mas maganda. Isa pa, sabi ni Marcelo habang pinag-iipon ng mga gamit, hindi lang ito makakaapekto sa pagpupulong ng board. Binabago nito lahat ng akala ko tungkol sa nakaraang 17 taon ng buhay ko. Tumingin si Rosemary ng maingat. At ano ang gagawin mo sa bagong pag-unawa na iyon? Hindi ko pa alam, amin niya. Pero sa unang pagkakataon mula nang mawala sina Caroline at Lily,
Sa tingin ko sa wakas ay tinatahak ko na ang landas na sana ang gusto ni Caroline na lakaran ko. Gabi iyon nang dumating si Marcelo sa townhouse ni Rosemary kung saan ipinagmamalaki ni Virginia ang kanyang sariling spaghetti, kumpleto na may medyo nasunog na garlic bread. Naupo siya sa kanilang payak na hapagkainan, napapaligiran ng init, tawanan at mga mumo ng masayang araw at dumating sa kanya ng malinaw, ito ang itinanggi niya sa sarili ng halos 2 dekada. Ito ang itinayo niyang mga pader upang hindi mapasok. Pagkatapos, nang matulog na si Virginia, nilagyan sila ni Rosemary ng isang baso ng alak at sumama sa kanya sa balkonahe. Ang tahimik na parke sa ibaba ay nagliliwanag sa ilalim ng malumanay na street lamp. Magiging mahirap bukas, mahinahong sabi niya. Hindi madaling umatras si Harrington. Handa na ako, sagot ni Marcelo. Ang hindi ko pa handa ay ang mangyayari pagkatapos noon. Lumiko siya upang harapin siya. Ano ang ibig mong sabihin? Hinahanap ni Marcelo ang tamang salita. Sa 17 taon, inilarawan ko ang sarili ko base sa mga nawala at sa imperyong itinayo ko para ilibing ang dalamhati na iyon. Ang Meridian ang lahat sa akin dahil wala na akong iba. Huminto siya. Pero nitong mga nakaraang buwan, kasama kayo ni Virginia, nagsimulang maalala na may ibang paraan para tukuyin ang buhay, ibang paraan para masukat ang tagumpay. Tiningnan siya ni Rosemary ng may lambing. Anuman ang mangyari sa Meridian, sabi niya, nagbago ka na ng buhay, nakagawa ka ng pagkakaiba. Tumango siya. Mahalaga iyan, totoo iyan, pero ngayon nagsisimula akong maniwala na ang pagiging nandyan para sa mga taong nasa harap mo, ang tunay na pagiging naroon ay maaaring mas mahalaga pa. Hindi naging awkward ang katahimikan na sumunod. Ito ay puno ng mga hindi nasabi na katotohanan, mga posibilidad na hindi pa nila handang pangalanan, pero hindi rin tinanggihan. Mahinahong nilihis ni Rosemary ang usapan. Unahin muna natin ang bukas, isang laban sa isang panahon. Ngumiti si Marcelo at tumayo upang umalis. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang maliit na anino sa hallway. Si Virginia, nakapajama, may hawak na walang laman na baso ng tubig. Mr. Marcelo? Tanong niya nang may malalaking mata at tapat na tingin. Mabuti ka lang ba? Mukha kang nag-aalala. Lumuhod si Marcelo upang magkapantay sila ng tingin. Naiinis ako, sagot niya. May malaking meeting ako bukas, pero kasama kayo ni Mama, ginagawa akong mas matapang. Tumango si Virginia ng seryoso. Sabi ni Mama, kapag natatakot ka sa isang malaking bagay, dapat maghintay ka hanggang umaga. Iba na ang itsura ng lahat noon. Natawa ng mahina si Marcelo. Matalino ang nanay mo. Ano? Proud na sagot ni Virginia. Pagkatapos, lumapit siya at bumulong. Gusto ka niya, alam mo ba, mas madalas siyang ngumiti kapag nandito ka. Inakay siya ni Rosemary pabalik sa kama, nangingitim ang mga pisngi sa hiya. Ngunit hindi pinagtawanan ni Marcelo, tinitigan na lang niya silang dalawa, napapalayo sa hallway. Puno ang puso niya ng isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman, kapayapaan. Kinabukasan, nang pumasok si Carlos Marcelo sa boardroom ng Meridian Enterprises, hindi na siya ang parehong tao na minsang namuno roon ng may malamig na katumpakan at walang humpay na sigasig. Ngayon, siya ay isang tao na hindi lang handang ipaglaban ang tama, kundi pati ang kinabukasan na sa wakas ay nangahas siyang paniwalaan na karapat-dapat sa kanya. Sa harap ng bawat miyembro ng board, nakalatag ang hindi mapapasubaling katotohanan, mga dokumento na nagpapakita ng maraming taon ng sinadyang diskriminasyon, isang malamig at planadong sistema na idinisenyo upang itaboy palabas ang mga nagtatrabahong ina mula sa Meridian. Ang katahimikan ay nakakaduso ng kausap ni Carlos Marcelo, ang silid, may kalmadong boses ngunit puno ng damdamin.
Sa loob ng 17 taon, sabi niya, inaakala kong nabigo ako sa asawa ko, si Caroline. Iniisip kong masyado akong nakatuon sa pagbuo ng kumpanyang ito, kaya hindi ko siya nasuportahan. Ngunit ngayong araw, natuklasan ko na ang totoong pagkabigo ay hindi lang sa akin. Ito ay sistemiko, at ito ay sinadya. Lumingon siya kay Gerald Harrington na nakaupo ng maputla at tahimik habang inihahayag ni Marcelo ang memo sa memo, pulisiya sa pulisiya. Hindi ito mga lipas na saloobin lamang, dagdag ni Marcelo. Ito ay mga desisyon, isinagawa sa ilalim ng iyong pamumuno, Gerald. Iba ang mga panahong iyon, bulong ni Harrington, mahinang boses. Talaga ba? Sabi ni Rosemary habang lumalapit upang tumayo sa tabi ni Marcelo. O sinigurado mo lang na hindi magbabago ang mga ito? Ipinasa niya ang mga bagong ulat ng datos, malinaw at matatag ang boses. Hindi nagpabagal ang Family Forward Initiative ng productivity. Pinabuti pa nga nito. Napatunayan naming ang pagsuporta sa mga pamilyang nagtatrabaho ay hindi panganib. Ito ay isang estratehiya. Sumunod si Mario Torres. Iminumungkahi ko na gawing permanenteng bahagi at palawakin ang Family Forward Initiative sa lahat ng lokasyon ng Meridian. Sumasang-ayon ako, sabi ni Martina Chen, na sumira sa kanyang karaniwang katahimikan. At iminungkahi ko rin na tanggalin si Gerald Harrington sa board na ito, epektibo agad. Tumayo si Harrington ng mabilis. Hindi ito katanggap-tanggap. Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Sa pamamagitan ng eksklusyon at pagkiling, tapos ni Marcelo. Ngunit nagbago na ang panahon, nagbago na ang Meridian. Ang boto ay naging desisibo, 11 pabor, 3 laban. Habang tahimik na inihatid ng seguridad si Harrington palabas, isang mabigat na pasaning bumagsak kay Marcelo. Hindi lang ang banta sa kanyang pamumuno, kundi ang mas malalim at mabigat na guilt na dala niya mula nang mawala sina Caroline at Lily. Hapon iyon, nang kumalat ang balita, naging leader sa industriya ang Meridian Enterprises sa Family Inclusive Policy. Ang matapang na hakbang ng kumpanya ay naging balita sa buong mundo ng pananalapi. Nakatayo si Marcelo nang mag-isa sa kanyang opisina, hawak ang larawan ni Caroline at Lily. Sa pagkakataong ito, wala siyang kalungkutan sa salita, malinaw at payapa ang kanyang tinig. Sa tingin ko magiging proud kayo, bulong niya. Napakatagal ko nang hindi nagawa ito, pero marahil may mabuti na rin na lumabas mula sa lahat ng sakit. May marahang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo si Rosemary sa pintuan kasama si Virginia sa tabi niya. Nagdala kami ng cupcakes, wika ni Virginia, buhong tinataas ang isang kahon mula sa panaderya na puno ng pagmamalaki. Sabi ni Mama, nanalo kayo sa malaking laban. Ngumiti si Marcelo. Lahat tayo ang nanalo. Habang maingat na inayos ni Virginia ang mga cupcake sa mesa ng kumperensya, tumayo si Rosemary sa tabi niya sa bintana. Ano ang susunod na mangyayari? Tanong niya. Profesional? Sagot ni Marcelo, palalawakin natin ang inisyatiba sa buong industriya. 3 kakumpetensya na ang tumawag, humihingi ng tulong para maglunsad ng mga katulad na programa. Tumingin siya kay Rosemary. Personal, mas mahirap sagutin yan. Mahirap ba? Tanong ni Rosemary ng matatagang tingin. Huminga ng malalim si Marcelo. Sa 17 taon, itinayo ko ang Meridian upang punan ng puwang kung saan dati ang aking pamilya. Ngunit dumating kayo ni Virginia sa buhay ko. At naisip ko, ang tagumpay ay hindi tungkol sa mga monumento ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang makahulugang bagay kasama ang mga taong nasa harap mo. Hindi agad sumagot si Rosemary. Pagkatapos, inilabas ni Marcelo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na nakabalot na kahon. Ito ay pag-aari ni Caroline, sabi niya. Gusto niyang may ganito ang isang tulad mo, isang taong lumalaban para sa mga mahalaga.
Sa loob nakalagay sa tissue paper ang isang maselang pilak na pulseras. May isang palamuti rito, isang kompas. Sinasabi niya noon na ang bawat babae ay dapat may sariling direksyon, mahinang sabi ni Marcelo. Hindi isang itinakda ng iba, isa na pinipili niya. Hinaplos ni Rosemary ang palamuti, halatang napukaw ang damdamin. Biglang lumitaw si Virginia. Nag-uusap ba kayo ng seryoso? Mukha kayong seryoso. Lumuhod si Marcelo. Sa totoo lang, iniisip ko kung gusto ninyong tumulong sa akin sa isang bagong proyekto. Kumikislap ang mga mata ni Virginia. Tulad ng kids center namin. Mas malaki pa, ngumiti si Marcelo. Gusto kong magsimula ng isang foundation, isang tutulong sa mga kumpanya na lumikha ng mas magagandang lugar para sa mga pamilya. Pero kailangan ko ng Chief Testing Officer, isang taong alam kung ano ang tunay na kailangan ng mga bata. Kaya ko yan! Tuwang-tuwa si Virginia. Akala ko na, sabi ni Marcelo. Tumingin siya kay Rosemary at dagdag pa niya, at kailangan ko ng executive director na nakakaintindi ng mga sistema sa korporasyon at ng pamilya. Namangha si Rosemary. Totoo ba ito? Ganap, sabi ni Marcelo. Tatawagin natin itong The Marcelo Family Foundation. Inulit ni Virginia ng mabagal. Marcelo Family Foundation, ibig sabihin ba kasama kami sa pamilya mo? Nabigla ang tanong, inosente at malalim. Napula ang pisngi ni Rosemary. Virginia, hindi yon. Hindi pa, mahinang sagot ni Marcelo. Pero maraming paraan ang pamilya upang magsama, minsan sa paglipas ng panahon. Isang taon ang lumipas, ibang-iba na ang hitsura ng Grand Lobby ng Meridian Enterprises. Nakabitin ang mga banner mula sa kisame. Maraming executive ang nagiikot sa ilalim nito. Nasa entablado si Carlos Marcelo, naghahanda para ilunsad ang foundation na lumago mula sa isang makapangyarihang ideya. Sa tabi niya buong pride na nakatayo si Rosemary na ngayoy executive director. Si Virginia, mas matangkad na ngayon, ay namimigay ng makintab na mga gabay sa programa na may logo ng foundation na naka-emboss sa pilak. Isang hindi inaasahang bisita ang nagbago ng lahat, sabi ni Marcelo sa mga nakikinig. Isang batang pumasok sa aking lobby na may tapang, katapatan at paalala kung ano talaga ang mahalaga. Tiningnan niya si Virginia na nakangiti sa pagitan niya at ni Rosemary. Pinaalala niya sa atin na ang pamilya ay hindi pasanin sa trabaho. Ito ang ating pinakamalaking lakas at ang ating tunay na layunin. Tumunog ang palakpakan sa buong silid. Habang tumatayo ang mga tao, hinawakan ni Marcelo ang kamay ni Rosemary. Ang pilak na pulseras na may kompas ay kumislap sa ilaw. May gintong singsing na katabi nito, katulad ng suot niya sa kamay. Handa ka na ba sa susunod na kabanata? Mahinang tanong niya. Yumuko si Rosemary kay Marcelo habang niyayakap sila ni Virginia. Handa na kami mula nung pumasok siya sa lobby mo. Dahil minsan, ang mga pagpupulong na nagpapabago ng buhay ay hindi nagsisimula sa boardroom. Minsan ang pinakamalaking oportunidad ay dumarating na nakatago sa maliliit na tinig na may matinding determinasyon. At minsan, sapat na ang tapang ng isang bata upang pagalingin ang puso na akala mo'y hindi na muling maghihilom.